Good morning mga ka-okay, magandang umaga, lungsod ng Olongapo. Happy Thursday po sa ating lahat and welcome po yan sa ating programa ngayong umaga para ipaabot sa ating mga kababayang Olongapeño ang mga balita sa pamamagitan ng programang Pinalakas Through Online. Siyempre natin sa inyo yan ng Subic Broadcasting Corporation, ang kapartner natin sa paghahatid ng mga mahalagang kaganapan at impormasyon dito po sa loob ng ating lungsod. Ako po si Police Staff Sergeant Maria Victoria Mamasig, ang Community Affairs and Development PNCO ng Olongapo City Police Station 2. At ako naman po si Police Master Sergeant Jason Argonillo, ang Public Information Section PNCO ng Olongapo City Police Office. At ito po ang Balitang Pulis Gapo. Siyempre dito lamang po yan sa 97.5 DWOK FM. Ito ang radyo ko. Muli po, magandang umaga po sa ating mga masusugid na listeners and viewers. Today is July 17, 2025, araw po ng Huwebes at nasa ikatlong linggo po tayo ng buwan ng Hulyo. At syempre, pinagdiriwang pa rin po natin ang 30th Police Community Relation Month na may temang sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Kaisa ng bawat Pilipino at kaisa ng bawat Olongapeño na itataguyod po natin ang mga adhikaing napakaganda ang pagpapaganda po ng ating ugnayan sa ating kapulisan, sa pamahalaan at mamamayan natin tungo po sa isang ligtas na bansa. Kami ang inyong makakasama ngayong umaga para magbigay ng mga komprehensibong detalye patungkol sa mga programa at aktibidad na isinagawa ng inyong kapulisan dito sa lungsod ng Olongapo. At ang lahat ng po yan ay nasa ilalim ng pamumuno ng aming officer in charge, Police Colonel Richie R. Clarabal. Hatid namin ang mga kaganapan na may kaugnayan po sa pagpapatupad ng ating peace and order sa ating lungsod. At syempre sa pamamagitan po yan nating mga PNP activities. At sa pagsasakatuparan ng mga hakbang at gampanin na tutugon para sa ating mga kababayang Olongapeño, hangad po namin ang inyong kaligtasan mga ka-okay. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. At ang lahat na patuloy po namin papatupad sa ilalim po ng pamumuno ng aming Chief PNP, Police General Nicolas D. Torre III, na may layunin pong mapagandang ugnayan natin sa ating mga komunidad kasama ang Police Regional Office 3. At yan ay sa pamumuno po ng aming Regional Director, Police Brigadier General Ponce Rogelio Ebasco Peñones Jr. Kaakibat ang ating mga partner agencies upang maabot ang ating mga kababayan. At sa pagpapatuloy mga ka-okay, ang datos ng ating Weekly Accomplishment Report mula po noong July 7 hanggang July 13, 2025. Sa kabuuan po, meron po tayong 17 total arrested ang Olongapo City Police Office sa pangunguna po ni Police Colonel Clarabal mula po sa magkakaibang anti-criminality operations. Sa ating campaign against illegal drugs, siyam na drug personalities po ang naaresto mula po sa matagumpay na isinagawang 8 anti-illegal drug operations ng Olongapo City Police Office. Kung saan nga po ay nakapagkumpiska po tayo ng 13.3 grams na shabu at 2.4 grams ng marijuana, na meron pong kabuuang the standard drug price value na 90,948 pesos. Ito po ay dihamak na mas malaki kumpara po sa Weekly Accomplishment Report noong nakaraang linggo. Kaugnay nito, ang isang motoristang umatras sa Oplansita ng kapulisan ang inaresto. Motoristang nakuhanan ng inihinalang marijuana at shabu. Arestado ang isang lalaki matapos umiwas sa itinayong Oplansita ng pulisya ng Barangay New Cabalan, lungsod ng Olongapo, at nakuhanan ng hinihinalang shabu at tuyong dahon ng marijuana bandang 2:00 ng hapon noong July 12, 2025.
Ayon sa ulat ng Olongapo City Mobile Force Company, habang nagsasagawa ng oplansita ang mga tauhan ng pulisya sa kahabaan ng New Cabalan National Highway, Olongapo City, namataan ng sospek na walang suot na helmet habang sakay ng motorsiklo. Sa halip na dumaan sa oplansita, agad umanong nag-U-turn ng sospek pabalik sa direksyong patungong Bataan upang ito'y iwasan. Dahil dito, mabilis siyang tinugis ng mga tauhan ng oplansita at agad namang naaresto. Na-recover mula sa kanya ang 6.604 grams ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 44,907.20 at 2.481 grams na tuyong dahon ng marijuana na may standard drug price na 297 pesos na may kabuuang halaga na 45,204 pesos. Ang operasyon ay isinakatuparan sa ilalim ng pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Joan S. Sibayan, Officer in Charge ng Olongapo City Mobile Force Company. Bilang bahagi ng pinaigting na kampanya ng pulisya laban sa kriminalidad at iligal na droga, kasalukuyang nasa kustodiya ng Police Station 4 ang naturang sospek at nahaharap sa mga kasong pag-iwas sa checkpoint, pagsuway sa otoridad, paglabag sa Republic Act 10054 o Motorcycle Helmet Act of 2009, paglabag sa Section 11 Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 at pagmamaneho ng walang lisensya. Patuloy ang paalala ng pulisya ng lungsod ng Olongapo sa publiko na makiisa sa pagpapatupad ng batas at suportahan ng kampanya laban sa iligal na droga at sa iba pang uri ng kriminalidad para sa ligtas na komunidad. Maliban dyan mga koke, isa pong high value individual o HVI ang matagumpay na naaresto ng tauhan ng Police Station 4. Mula po yan sa kanila ikinasang bypass operation sa may Apitong Extension, Barangay Old Cabalan, Lungsod ng Olongapo noong July 13 taong kasalukuyan. Kung saan naaresto ang isang drug personality na may alias Max dahil po sa di umano'y pagtutulak at pagbebenta ng illegal na droga sa naturang barangay. Nakumpiska sa sospek ang 7 pirasong small transparent plastic sachet ng hinihinalang shabu na may tinatayang timbang na higit kumulang 6 na gramo at may standard drug price value na aabot po sa 40,800 pesos. Kasama din po sa na-recover ang 3 pirasong 100 peso bill na nagsilbing mark money. Kasalukuyan po nasa pangangalaga po ng nasabing police station ang naarestong suspect at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 or the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayon kay Police Colonel Claraval, patuloy po na pinapaigting ng Olongapo City Police Office ang kampanya nito kontra illegal na droga bilang bahagi ng pagsisikap na mapanatili ang kaayusan sa lungsod para po sa kapakanan at kaligtasan ng bawat mamamayang Olongapeño. Samantala, para naman sa ating accomplishment on wanted person, 8 wanted person naman ang matagumpay na naaresto ng Olongapo City Police Office mula sa magkakahiwalay na ikinasang manhunt operation sa buong lungsod ng Olongapo. Kaugnay nga niya na ang tauhan po ng City Intelligence Unit ng Police Station 1 ay nagsagawa po ng manhunt operation. Diyan po yan sa may Barangay Mabayuhan, lungsod ng Olongapo noong Biyernes, July 11 taong kasalukuyan. Kung saan ay naaresto sa pagkakadakip ang isang wanted person na may alias Jonah. Sa bisa po yan ang warrant of arrest na inisyu ng 3rd Judicial Regional Trial Court, Branch 100, lungsod po yan ng Olongapo dahil po sa kasong 10 counts ng qualified theft na may piyansa po na abot po sa 70,000 pesos. Kasalukuyan po na sa pangangalaga ng nasabing police station ang nadakip na akusado at nananatili sa kanilang custodial facility. Para naman sa ating karagdagang balita, isang lalaki ang inaresto dahil sa pagnanakaw ng cellphone sa loob ng isang residente sa Everlasting Street, Purok 5, Barangay New Cabalan, lungsod ng Olongapo noong July 12, 2025.
Base sa report, pumasok ang suspect sa compound ng biktima at kinuha ang isang cellphone na nagkakahalagang aabot sa 6,000 piso. Sa tulong ng CCTV, natukoy ng biktima ang suspect at naaresto dahil sa agarang pag-aksyon ng kapulisan through follow-up operation. Kasalukuyang nasa pangangalaga ng Police Station 4 ang suspect na mahaharap sa kasong pagnanakaw o theft sa ilalim ng umiiral na batas ng ating bansa. Samantala, isa naman pong 26 years old na lalaki naman ang naaresto dahil po sa inihabla siya ng kanyang kinakasamang babae dahil po sa panggagahasa sa kanyang stepdaughter nitong na kung saan nga po mayroon pong edad na 7 taong gulang. Ang sabi nga biktima po ay residente ng Barangay Old Cabalan na kung saan nga po inireport ito noong July 11 taong kasalukuyan. Base po sa report, nangyari ang nasabing panghahalay o pang-aabuso sa biktima ng kanyang stepfather noong January at noong June taong kasalukuyan. Kasalukuyan pong nasa pangangalaga ng Police Station 4 ang suspect at mahaharap po sa kasong 2 counts of statutory rape sa ilalim po ng Republic Act 11648 na umiiral sa ating kasong 2 counts of statutory rape na umiiral po sa ating bansa. Tiniyak naman po ng Women and Children Protection Desk ng Police Station 4 na magiging confidential po ang lahat ng impormasyon ng biktima at sisiguraduhin po nating makamit ang hustisya ng nararapat na kaparusahan sa suspect. Marami pa po kaming mga balita at magbabalik po ang aming Pulis Gapo, balitang Pulis Gapo dito lamang po sa himpilan na 97.5. Balitang Pulis Gapo. Muli po nagbabalik ang inyong balitang Pulis Gapo dito po sa 97.5 DWOK. Ito ang radyo ko. At para sa ating information operation, pinapaabot ng aming officer in charge ang taos-pusong pasasalamat dahil sa matagumpay na isinagawang cleanup drive sa ating lungsod, particular sa Riverside ng Barangay Pag-asa, Barangay Asinan at Barangay New Banicain. Ang nasabing aktibidad ay bahagi ng aming 30th Police Community Relation Month na may temang Sa Bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis ligtas ka, na may layuning palakasin at pagtibayin ang pagkakaisa ng kapulisan, iba't ibang ahensya ng pamahalaan at ng komunidad para sa malinis at malusog na pamayanan ng lungsod. Muli po, maraming salamat po sa pakikibahagi sa aming mga programa, mga ka-OK. Muli, ang Olongapo City Police Office ay nagpapaalala po sa ating mga kababayan na mag-ingat ngayong panahon ng tag-ulan. Partikular na po sa ating mga anak, lalo na po ngayong pasukan. Mahalaga po na matiyak ang kaligtasan ng bawat miyembro ng ating pamilya. Kaya naman po hangad ng pamunuan ng Olongapo City Police Office sa pamumuno po ni Police Colonel Claraval ay patuloy po sa pagsasagawa ng visitation at dialogue sa ating mga paaralan upang kanila pong mapangalagaan at matiyak po ang kalagayan ng ating seguridad sa ating lungsod. Kaisa po ang ating mga partner agencies, kagawaran po ng edukasyon at pamahalaang lungsod ng Olongapo ang programang ito. Kaisa po ang ating 97.5 DWOK FM, ang ating media partner sa ilalim po ng Subic Broadcasting Corporation bilang aming mga media partner na may maitaas ang kamalayan ng ating mga kababayang Olongapeño at nagpapaalala na mag-ingat at maging handa po sa ganitong sitwasyon. Maliban po sa problema sa baha, dulot po ng mga ulan na naranasan po natin dito sa ating lungsod, laganap din po ang iba't ibang uri ng sakit kagaya na lang po ng dengue at leptospirosis. Mainam na tayo po mapaghandaan po natin ito at malaman po ang mga pamamaraan upang maiwasan at malunasan ang mga ganitong mga pangyayari. Mamaya-maya lamang po magbibigay po kami ng mga safety tips patungkol po sa mga usaping ito. Kaya naman po ugaliing tumutok sa aming himpilan, mga ka-OK. Usapang fake news naman tayo, mga ka-OK.
Pinaigting ng Olongapo City Police Office ang kampanya nito kontra sa pagpapakalat ng maling balita o impormasyon. Nananawagan ng kapulisan ng Olongapo City Police Office sa publiko na maging maingat at i-verify ang katotohanan ng anumang impormasyon bago ito ibahagi online. Ang pagpapakalat ng mga hindi napatunayang balita ay maaaring magdulot ng matinding takot at kaguluhan sa komunidad, lalo na kung ito ay galing sa social media. Ang ganitong balita ay mabilis na kumakalat sa social media dahil sa mga irresponsableng taong nagbabahagi nito nang hindi nila inaalam ang katotohanan. Kami po ay nagpapaalala na ang pagpapakalat ng mga maling impormasyon ay mayroong karampatang parusa sa ating batas. Sa ilalim yan ng Section 18, Article 154 ng Republic Act 1095-1 na tinatawag na Anti-Fake News Act of 2017. Maaaring makulong na hindi bababa sa 6 na buwan at maaaring magmulta na aabot sa 40,000 pesos hanggang 200,000 pesos. Kaya nananawagan kami sa publiko na maging responsable sa pagpapabahagi ng impormasyon at tumulong sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa komunidad. Sama-sama nating sugpuin ang pagpapakalat ng fake news. At para naman po sa ating community engagement, ang Olongapo City Police Office sa pangunguna po ni Police Colonel Richie Claraval ay nagsagawa po ng simultaneous exercise 5 minutes response time demonstration sa may mismong session hall sa may lungsod ng Olongapo. Bahagi nito ay ang direktiba ng pinuno ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, Police General Nicolas Torre III na pabilisin ang pagtugon ng kapulisan sa anumang uri ng emergency sa lungsod sa pamamagitan po ng pakikipag-ugnayan ng kapulisan sa mga barangay at pagpapanatili po ng kaayusan sa ating lungsod. Sa nasabing pong aktibidad, tinalakay din po ni Police Colonel Claraval ang pinakamahalagang papel ng mga barangay at kapulisan sa pangangailangan ng ating komunidad. Sa pamamagitan po ng 5 minutes response protocol, isang mahalagang inisyatibo na naglalayag mapahusay ang bilis at pagiging epektibo ng pagtugon ng kapulisan sa mga emergencies sa ating lungsod. Layunin ng programang ito na patatagin ang tiwala ng komunidad at palakasin ang kaligtasan ng ating mga mamamayang Olongapeño. Ayan partner, sa nasabi nating aktibidad na yan, andyan po ang ating butihing Vice Mayor, Honorable Kay Ann Legaspi, na kung saan nga po kasama ang mga City Council, na kung saan nga po nagkaroon tayo ng challenge sa ating 5 minutes response, na kung saan nga po isa nga po dito ay ang Barangay Asinan, Barangay Pag-asa, Barangay Istapinak, Barangay Gordon Heights, ayan, at Barangay Pag-asa, ayan, kung saan nga po pinakita, dinemo po ng ating Police Colonel Claraval ang bilis ng kapulisan pagdating po sa pagresponde through our 5 minutes response time na 5 or tinatawag natin 5 MRT. Ayan. Yan. Kaya nga nais pong ipaabot ni Police Colonel Claraval ang taos-pusing pasasalamat sa pagpapatuloy po sa inyong mga tanggapan, sa inyong mga barangay, sa mga nabanggit po ni ka-OK natin, sa pagbibigay po ng oportunidad na kayo'y makadaupang palad. At yan po ang aming accomplishment ng community engagement at intensified information operation. At ang aming pong butihing officer in charge ay patuloy pa rin po sa pagbisita sa mga barangay sa lungsod, na kung saan nga po noong nakaraan nga pong linggo ay binisita niya ang barangay Pag-asa sa pamumuno po yan ng ating butihing punong barangay Rodolfo Catalogan Jr. ng barangay Pag-asa. Sumunod yan doon sa may ng ating punong barangay Dante Hondo ng barangay Istapinak. At ang nasabing pagbisita po ay isang bahagi po ng isang courtesy call, na kung saan nga po pamamaraan po ng pagpapahayag po ng respeto at pagkilala ng kapangyarihan ng ating mga punong barangay sa ating lungsod. Ganon din, sinubok din po doon sa nasabing mga barangay ang bilis sa pamamagitan po ng 5 minutes response program natin, na kung saan nga po isa-isa po itong tinawagan ng ating officer in charge
para po magkaroon po tayo ng simulation exercise. Ayan, ang lahat po ng yan ng ating mga aktibidad ay bahagi po ng aming adhikain na isulong ang mga programa ng PNP sa pamamagitan po ng Community Affairs and Development, sa pamamagitan po ng ating visitation, barangay visitation at ng ugnayan sa barangay. Kaya naman po hinikayat namin ang lahat na makiisa po upang mas lalo po nating mailapit sa ating mga kababayang Olongapeño ang serbisyo publiko ng Pulisga po. Sa pagpapatuloy, dumako naman tayo sa pamimigay ng mga safety tips para sa ating mga ka-OK na talaga namang kapaki-pakinabang. Ayan, mamaya-maya naman po mamimigay kami ng aming mga safety tips at ganun din po sa ating mga ka-OK, ating mga motorista. Magbabalik po ang himpilan ng 97.5 pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Balita Pulis sa po. Muli po nagbabalik ang inyong balitang Pulis ka po. Dito lamang po yan sa 97.5 DWOK FM. Ito ang radyo ko. Kasabay ng pag-umpisa ng pasukan, ramdam din ng kapwa Olongapeño ang panahon ng tag-ulan na nararanasan din ng buong bansa. Kaya naman narito ang ating mahahalagang paalala o safety tips upang maging ligtas at handa sa panahon ng tag-ulan. Ayan, para po sa ating mga anak, tiyakin po na sila iligtas sa pamamagitan po ng mga sumusunod. Huwag po natin sila ipagkatiwala sa ibang tao, lalo po sa ating mga anak na di atin kilala. Bigyan po sila ng sapat na gabay at patnubay. Ituro sa kanila ang don't touch at mga safe touch. Kayatin po natin nasabihin ng anumang uri ng pang-aabuso o pangyayari na nagdudulot sa kanila ng takot at pangamba. Sa mga anak po natin mga teenagers, mainam po na lagi po makipag-communicate sa kanila upang masubaybayan po ang kanilang paglaki, lalo na po nangangailangan po ito ng gabay at kanilang journey sa kanilang buhay, teenagers o adolescent stage, na kung saan nga po malaki po ang gampanin ng kanilang mga kaibigan na impluwensya ng barkada. Maghanda tayo ngayong panahon ng tag-ulan. Narito ang mga sumusunod na safety tips. Manatili lamang po tayo sa ating mga tahanan kung wala naman po tayong mga importanteng lakad. Maghanda tayo ng first aid kit, gamot, vitamins, mga delatang pagkain at inuming tatagal ng ilang linggo. Siguraduhin naka-full charge lagi ang cellphone, mga baterya at power bank para sa mga electronic devices. Maghanda ng flashlight, kandila at posporo lalo na kapag nagkaroon ng malawakang brownout sa inyong mga lugar. Maghanda ng malinis na mga damit at kumot na panlaban sa sa lamig. At kung nasa mababang lugar po tayo na madalas pong abutin ng tubig baha, maging alerto po tayo at handa sa pagtaas ng tubig. Agad po tayong makipag-ugnayan sa mga barangay para sa evacuation center. Huwag po nating hintaying maging delikado ang sitwasyon bago po tayo lumikas. Pwede nyo rin pong tawagan ng mga police station na malapit sa inyong lugar para agad po kayong matulungan. Maliban dyan mga ka-OK, siguraduhin pong ligtas sa inyong tirahan o ang inyong tahanan. I-check po ang bubong at siguraduhin pong walang tagas. Ayusin kaagad ang mga sira at tanggalin ang mga bara sa mga alulod at kanal upang hindi po magbara at magdulot po ng baha sa inyong kabahayan. Pagtibayin ang mga bintana at pintuan upang maging handa po sa malakas na hangin na dala po ng mga malakas na bagyo. I-monitor ang lagay ng panahon lalo na sa panahon ng may bagyo. Laging makinig sa balita at abangan ang mga anunsyo mula sa Pag-asa. I-download ang mga weather app sa inyong cellphone para sa real-time update. Maging responsableng mamamayan, dapat may disiplina tayo. Huwag magtapon ng basura kung saan-saan upang maiwasan ng pagbara sa mga kanal. Lumahok at sumali po sa mga clean-up drive na isinasagawa sa ating mga lugar. Tayo ay Pilipino, dapat tayo'y disiplinado. Pag-ingatan ng inyong sarili mula po sa pagkakasakit. Panatilihin pong malinis ang kapaligiran upang maiwasan po ang pagdami ng mga lamok na nagdadala ng dengue. Uminom po ng mga malilinis na tubig at iwasan po ang pagkain ng mga kontaminadong pagkain. At maaari po tayong wag magbasa ng ulan
upang mabilis na kung saan nga po dapat tayo nagbibihis kaagad tayo upang hindi po tayo magkaroon ng sipon o lagnat. Laging tandaan ang pagiging handa at maagap ay mahalaga upang mapanatili po ang kaligtasan at kaginhawaan ng ating mga pamilya. Sa pamamagitan po ng pagsunod sa mga paalala at tips na ito, makakaiwas tayo sa mga sakuna at problema. Tandaan, ang kaligtasan ay nasa sa ating mga kamay. Para naman sa ating mga motorista, ito ang inyong road safety tips. Unahin ang kaligtasan, iwasang gumamit ng cellphone habang nagmamaneo o huminto kung kinakailangan. Huwag ugaliing mag-drive ng nakainom. Base na rin sa datos at sa mga report na naitala ng Traffic Enforcement Unit ng Olongapo City Police Office, karamihan sa mga car and motor accident ay nakainom ang driver. Gumamit lamang ng protective gear gaya ng helmet sa mga nagmomotor. Maliban po dyan, sumunod tayo sa mga batas trapiko. Minto sa tamang hintuan, sundin ang mga traffic signs. Iwasan ng overspeeding, lalo na sa mga accident-prone areas. Dito sa lungsod ng Olongapo, marami po tayong mga accident-prone areas, kaya po ingat tayo. Ugaliin po natin mag-seatbelt. Ito po ay magliligtas po sa atin sa oras po ng mga aksidente. I-condition po ang inyong sasakyan para iwas aberya sa inyong mga mahalagang lakad o okasyon. Tandaan na ang blow bagets, ang brake, lights, oil, water, battery, air, gas, engine, tires, and self. At yan po ang aming mga safety tips for today. Naway meron po tayong mga napulot na aral at mag-ingat po lagi tayo mga ka-okay. Anumang katanungan, suhestyon, sumbong o impormasyon, maaaring magsadya sa pinakamalapit na barangay at police station sa inyong lugar. Kaya naman narito ang aming mga hotline numbers. Olongapo City Cyber Response Team 0908-590-5664. Ang OCPO Headquarters naman po, ang Olongapo City Police Office, ang kanilang hotline number ay 0998-598-5546. Sa Mobile Force Company naman, 0920-415-4070. Ang Police Station 1 na nakakasakop sa Barangay Kalaklan, West Bahak-Bahak at East Bahak-Bahak, ang kanilang mobile number ay 0998-598-5547. Sa Police Station 2 naman na nakakasakop sa Barangay Banikain, Kababae, Ilalim at West Tapinac, ang kanilang hotline number ay 0998-598-5549. Sa Police Station 3 naman po na nakakasakop sa may Barangay New Asinan, Barangay Pag-asa, Barangay New Kalalaki at Barangay East Tapinac. Ito po ang kanilang hotline number 0998-598-5561. Sa Police Station 4 naman po na nakakasakop sa may Barangay Old Kabalan at Barangay New Kabalan, ito po ang kanilang hotline number 0998-598-5563. Sa Police Station 5 na nakakasakop sa may Barangay Mabayuan, Barangay Gordon Heights, Barangay Santa Rita, ito po ang kanilang hotline number 0998-598-5567. Sa Police Station 6 na nakakasakop sa may Barangay Barreto, ito po ang kanilang hotline number 0998-598-5569. Para sa ating social media account, please follow our Facebook page at Pulis Gapo Disiplinado. And please give us your likes, comments, and share na rin po sa aming Facebook account at Olongapo City Police Office, kung saan makikita po ninyo ang aming mga conducted activities and accomplishment. And also, please follow our YouTube channel at Olongapo City Police Office. At nais din po naming ipromote ang programang Sumbong Nyo, Aksyon Agad, Lunes hanggang Biyernes mula 12:30 hanggang 1:30 p.m. Gayon din ang programang Alagad ng Batas, tuwing Biyernes ng gabi mula alas 3 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. At ang Police News Network Facebook page. Gusto rin po namin i-acknowledge at pasalamatan ang tulong at suporta ng ating mga advocacy support groups, ang Right
from the Heart Ministry with Pastor Erwin Cabalang, the City Tourism Office of Olongapo headed by Miss Josepina Legaspi, the Peace Community Action Group ng Olongapo headed by Miss Janet Glino, the Salaan Police Advocacy Group or the SPAGS, the Citizens Crime Watch or CCW, and Community Information Service Group or the CSIG headed by Sir June Legaspi. Public Affairs Assistance for Rescue, Disaster and Support Service Foundation International Incorporation o yung PARDS FII headed by Miss Mirna Guevara. Ang ating mga faith-based volunteers tulad na lamang ni Pastor Reynold Gamao and Pastor Odeg Balbuena ng Subic Bay Baptist Church and from the Jesus Miracle Crusade Ministry with Brother Boy Kaluya. Project Dorcas ng Women in Guide Service or yung WINGS headed by Miss Analisa Balbuena. At sa ating mga Fisher Folks Association ng buong Olongapo City. At yan po ang hatid naming mga mahahalagang impormasyon mula sa Olongapo City Police Office. Maraming salamat po sa inyong oras ng pakikinig sa ating programa ngayong umaga. Lagi po nating tatandaan ang usaping kaligtasan ay usapin ng bawat mamamayan. Ako po ang inyong pulis gapo, Police Staff Sergeant Maria Victoria Mamasig ng Police Station 2. Muli po ang pamunuan po ng Olongapo City Police Office sa ngalan po ng aming Officer in Charge, Police Colonel Richie Rodriguez Claraval. Kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa pamunuan ng Subic Broadcasting Corporation sa himpilan ng 97.5 DWOK, sa aming pong station manager Ma'am Amelia Jane Gordon, kasama sina DJ Claire, DJ Miko, Sir Andrew, Sir Mel. Ayan, thank you po. Thank you for giving us the valuable opportunity to amplify our Police Gapo accomplishment reports and activities. Siyempre, ang ating po mga viewers and listeners na walang sawang sumusuporta sa aming mga programa na maitaguyod po ang aming layuning protektahan at pagsilbihan ang ating mga kababayan dito lamang po sa aming pinakamamahal na lungsod, ang lungsod ng Olongapo. Ako po si Police Master Sergeant Jason Argonillo. Magsama-sama po tayong muli sa susunod na linggo sa araw ng Huwebes upang makinig ng ating programa. Dito lamang po yan sa Balitang Police Gapo. Partner, may gusto ka pahabol? Okay. Ayan, ito po ang muli po, ito po ang Balitang Police Gapo. Dito lamang po yan sa himpilan ng 97.5.